So, hi guys and welcome back to my channel. So ngayon guys, ang i-share ko lang sa inyo is regarding doon sa videos ni Janela in Japan na sinabi niya doon na parang on point na okay lang na walang matira sa sahod basta para sa pamilya. So ngayon guys, mag-share lang ako ng POV ko about that kasi bilang isang OFW and I've been working here for 1 year and almost na 2 years. So ngayon, ang nakikita ko lang din sa ibang OFW, karamihan dito meron ng 12 years, 9 years, 6 years, 3 years, and karamihan sa kanila is wala silang ipon or kahit may ipon man pero hindi sapat. So ngayon, ang point ko lang nung sinabi na okay lang na walang ipon basta para sa pamilya is it depends. So, meron kasing mga family na matindi yung pangailangan. For example, mayroong isang pamilya or isang member ng family na may sakit. So, for you to grasp na lang the situation, example ko na lang yung self ko. So, we are a family of 9 siblings. So, siyam kami magkakapatid and ako yung bunso. And then lahat ng kapatid ko is na meron na silang sariling pamilya, meron married na sila, and then may kanya-kanya ng mga anak, and then yung isang kapatid is kakakasal niya lang nung this month lang. So ngayon, ang nangyari kasi sa akin is kahit ako yung bunso, I provide most of the needs, especially sa parents ko and to my extended na mga pamangkings and sa mga kapatid ko. So when I started working way back pa nung kaka-start ko na graduate, at to give you the idea na din is I'm an accountancy graduate and working student ako ng college, and I'm very grateful sa kapatid ko na nakatulong sa akin para makagraduate ako. So kumbaga tulungan kayo magkapatid para makagraduate ako kami ng college. So tatlo lang sa amin yung nakagraduate talaga ng college. So ngayon guys, back to the story na bunso ako but I provide the needs of my family. So kumbaga from the bottom talaga nag-start talaga kami na kagaya nyo rin siguro sa iba na walang makain halos. So yung kinakain lang namin is yung root crops, yung ginamos, ganun. So naalala ko yung mga kabataan ko na naglalakad lang din ka mapunta school. So ngayon, ang mga kapatid ko kasi is nagkaroon ng anak, and then they cannot provide the needs para sa mga anak nila. So since ako yung meron, so I provide, and if mangutang ganon, so mga utang na hindi na nababalik, and it's okay for me. So ang point ko lang doon is okay lang mag-provide ba sa family kahit walang sahod, walang natira sa sahod mo. Ang point ko lang, for me, it's really not okay. Why? Because ikaw as a person, hindi ka bumabata and meron kang personal needs na kailangan mo i-satisfy sa sarili mo. So for example nga ako, parang kailangan ko na mag-upgrade ng cellphone para personally ko lang nun ha. So para maging somewhat, maging happy man ako dito sa Taiwan na ginagamit ko rin sa pag-vlog, and maganda din yung, di ba ngayon social media na, and maganda yung ginagamit o social status ganun. So hindi ko alam kung ano yung POV nyo with regards to that. But back to the point na okay lang ba? Hindi talaga, kasi ngayon pag wala ka natira sa sahod mo, malungkot ka kasi wala kang natira sa sahod mo. And ang isa pa doon, ang point ko is it's okay lang na wala natira sa sahod mo basta makikita mo din yung pamilya mo na they are in progress. What I mean is in progress is they use the money well. Hindi nila ginagastos lang kung saan-saan or kung saan na lalagay. So ngayon guys, ang gusto ko lang is pag meron kayong binigay na pera, dapat meron siya pinaglalaan na it's either business or pang tuition ng kapatid mo or somewhat ganon, na at least magkaroon siya ng other source of income sa family nyo na sooner or later hindi na sila maging dependent sa inyo. So yun lang yung parang point ko, kasi ang pagiging OFW dito sa Taiwan or kahit sa bansa ka man, it's very hard. Kumbaga kami nagtatrabaho kami 12 hours per day, and yung day off namin is ilang days lang, and then yung tulog namin is hindi rin ganun ka-healthy. So kumbaga let's make it a habit na maging wise tayo kung paano natin i-spend yung pera natin. So I really suggest na wag nyong gayahin si Janela or somewhat ganun, pero hindi naman siguro to the point na walang natira talaga. So kumbaga ang point ko lang doon talaga is be wise with your money. So don't give it all. So magtabi kayo para sa sarili nyo. What I mean is that wag kayo magtabi para gastusin nyo rin sa mga luho nyo or what. What I mean is
pay yourself first is you invest your money in other things. You save your money and you put get an insurance, put an emergency fund para at least if magkaroon kayo ng mga emergencies, may kailangan kayo para sa sarili nyo, is meron kayong makukuha para sa sarili nyo. Tapos ang point ko lang doon is pag for example, ang may mga ikaw dito sa Taiwan, pag meron kang emergency, merong kailangan na gastusan, pag wala kang naitabi, wala kang makukuha. So pag manghingi ka ng pera sa pamilya mo, since they are dependent from you, so wala din silang maibibigay kasi nga sa'yo din sila umaasa. So yun yung point ko. So yun nga, ang story nga is yung meron akong friend, yung friend ko is dito meron akong best friend na sa Pinas na nagkaroon ng emergency, and ngayon wala siyang emergency fund. So ngayon nanghiram siya. So if you're looking at that situation na matagal ka na lang trabaho and you have that, kasi magka-age kami and ngayon wala ka palang naitabi for that in just kind of circumstances or emergency. So what now? What's next? So okay lang ba na ganyan parate, ganyan yung sitwasyon? So yun yung parang isa sa mga dapat natin i-consider when it comes to money, when it comes to your hard-earned money na nandito kayo sa Taiwan or kahit saan ka man na OFW sa Pinas. So yun lang guys, yun lang yung point ko na don't talaga. Kailangan nyo magtabi para sa sarili nyo and para sa future nyo. And yun, ang pera kasi sabi nga nila, madaling makita, madaling mawala. But ang point ko lang is, hindi tayo mga bata and you have needs and wants na kailangan i-satisfy yung sarili mo and kailangan mong sa mga future needs mo. So yun lang yun na i-share ko lang kasi ang hirap pag puro ka lang trabaho, puro ka lang gastos, and it's so very frustrating and it's so depressing na yung sahod mo is walang napupuntahan and napupunta lang sa pamilya mo na wala namang ding napuntahan na maayos. So ang point ko lang is it's okay na ibigay mo lahat doon if kaya gusto mong ibigay lahat, basta ang point ko lang is meron mapupuntahan, worth it yung magiging reward. Pero nga para magkaroon ka ng back support, 'di ba? Magkaroon ka ng parang backup. Kailangan mo talaga magtabi para sa sarili mo. Kasi no one will save you in the future but only yourself. Yun yung parang naging mantra ko when it comes to here nandito ako sa abroad. So yun lang guys. So thank you so much for watching this vlog. As I always said, always believe in yourself and God is good all the time and all is well. So bye bye, God bless and good luck. So nagja-jogging pala ako. Good morning.